Panginoon, sa iyong awat, tanggapin mo siya sa makalangit na kaharian mo. Nagtungo na siya sa kanyang pamamahinga. Panginoon, sa iyong pag-ibig na bumabalot sa amin, dalhin mo kami sa liwanag ng banal mong presensya. Buong kababaang loob na nanalangin kami para sa aming mananampalatayang si Mother Tommy. Makatagpunawa siya ng walang hanggang kapayapaan sa inyong piling. Makamit nawa niya ang pagmamahal ng pagpapatawad po ninyo. Ikaw ang pag-asa ng bawat isa, ang aming pagkabuhay na maguli at ang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming mga dalangin. Amen. Tayo po ay umupo, mga kapatid. Ito po kay Brother Libot na basahin ng iglesyang ito. Si Mother ay mapintuhin at mapagmahal na asawa at ina at lola. Si Mother ay lagi po kaming magkasama sa kainan, sa tawanan, sa kwentuhan, lalong-lalo na po sa prayer meeting, sa mga Bible study. Ang aking kinakagalak, diyan na may appreciate ko ni Mother, no iti storya. She never told that story about her children, about negative. Lahat po ay mga positibo. Lahat ang kwento niya sa kanyang mga anak, mga apo, ay kabutihan. Hindi siya po nagkwento ng anumang bagay na hindi maganda sa family niya. Dahil tinagpintas na nakita na ugali ni Mother Domi. Although adali iti problema,
ibiyag na, ikan kanayon na lang na request during our prayer meeting was her children, her family. Nasayaan, napintas ti awit, napintas ti kasasaan. Dahil ikan kanayon, yun po ang lagi niyang pinagpipray during Wednesday night in our church. Nang nangruna, di panagadal, itikimot na nakili. Always family, di kakararag ni mother. Ni mother, napatas ko nga binagbagan na kuman. Naituring ko nga may kadwa nga mother. At ulit iti panagkadwani, maraming po kaming pinagsama. May time na dito siya natutulog sa amin. Wala siyang kasama. Wala siyang kasama nandito. Kaya sabi ko, may mga kwentuhan. Nung nabubuhay pa si Father Bert, ganun din po si Father Bert. The same attitude. Nakagwang saan mo nga marik na iti dadagsan, kabigatan. Kundi nandoon yung blessing. Nalalam ko na ang Panginoon ang kumikilos sa kanyang buhay. So hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, pag nag-usap po kami, Mother, huwag mong hiwalayan ang Panginoon. Lagi kang mag-focus, mag-connect sa prayer kay Lord, kahit anong mangyari. The family, may parang tinuring din nila akong kapatid. I remember maybe 20 or 30 years ago, Michelle and Cathy, Sister Merna and Sister LB, sabi nila, kapatid daw nila ako. Anong prueba na kapatid, di kayo magkamukha? I don't know, malilit pa sila noon. Pero, sabi pa rin nila, kapatid namin si Pastor. Kapatid namin. So until now, because of Christ, because of the Lord, kami po ay magkakapatid sa Panginoon. Awan na amin nga barkada na ni Mother Richard Church. Si Nanay Bailey, Nanay Marcin, Papa John, Mama Ine. Meron pa yung pinakabatang barkada nila, si Ate Bandi, nandun po sa labas. Ang sasaya nila pag sila po ay magkakasamang mga senior. Tulad ni Mother, naihanda na niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay pagdating sa pangalawang yugto ng kanyang buhay sa kalangitan. In Philippians 1:21, sapagkat sa ganang aking ang mabubuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Mother Doming receive her reward, the life eternal. Your own great loss is a gain for our dear mother. She's gone home. Nakaawi din ni Mother Doming na kapsa. No, agino ko ma, tinagawidan na, hindi tumad ko ma, tipagawidan tayo amin na kapsa. Madaydayaw kaya ako. She is with Christ, our Savior. Pag sinabing to be with Christ is to remove from pain. No more pain to Mother. From sickness. Although siya po ay nagkasakit, pero wala po siyang sakit ngayon. Pinagaling na ng ating Panginoon dahil sila po ay magkasama. And no more tears.
no more tears. It means to be saved from sin and temptation. Mother Dawn received salvation from God. As I said before, she received the Lord Jesus Christ in the year 1983, and until now, she's in the Lord. Pag sinabing we are saved from sin and temptation, ang kabuuan ko nito, there is peace, may kapayapaan na po sa buhay ng bawat isa. And this is what we call the real rest in peace. Peace with God and men means peace from the tired body. Peace for a torn soul. It means riches and glory and happiness with Christ forever. So there is forever kung nasa puso at buhay po natin si Lord Jesus. Mother Dawn's death brought gain to her because she had learned to live with God, and Christ is the center of her life. Christ is our hope and refuge. He who died on Calvary for you, for me, for Mother, and for us, and who and our daily renewal. They are new every morning. That was our favorite song, The Steadfast Love of the Lord, with Mother Dawn. Kasi araw-araw binabago ni Lord ang buhay natin because of the love of Jesus. Because God is love. In Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Still God loved us. Still God gave forgiveness to us kahit tayo po ay makasalanan because God loved us so much. Ito yung nagbago sa buhay ng bawat isa sa atin. In 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa ka kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. When I meet Mother Toming, marami din siyang pagkukulang sa Panginoon, even her faith, at lahat ng iyon ay nabago. Maraming pagbabago sa buhay niya. Not only, bigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung pinanghahawakan ng isang Kristiyano. Ang pag-ibig ng Diyos ay ating nakamtan. Wala nang sino pa pong mapapawalay at mamatay sa harapan ng Diyos kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. One of our members before, that was 1985. Siya po ay umalis dito sa San Quintin and she went to Cavite and United States. Ang alam ko, sila po ay hindi na nagpatuloy sa paglilingkod. But when she died, he called me. Pumunta po ako, inuwi nila dito sa San Quintin. And their story, nung iniwan nilang San Quintin, he continued to serve God sa kanyang mga anak. Ang aking pong tinutukay ay si Nanay Rosario Dalino. We called her Nanay Jaring. Last month lang po na namatay. In the age of 98, before she died, still singing and praising God. Panood po namin ang kanyang mga video, ng kanyang apo, at isa sa kanyang mga apo ay nakasawa din po ng pastor sa Dumaguete. So tuwang-tuwa po ang aking puso
masaya dahil you continue to serve the Lord. Even her first daughter, si Sister Nena, you continue to serve the Lord. The challenge here is sundan po natin ang footstep ni Mother sa kanyang ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng buhay. Ito ay yung pagiging ilaw ng ating Panginoong Hesus sa lipunan, pagiging ilaw sa bawat isa sa atin, na nagbibigay ng liwanag at buhay ng bawat isa. So ating ilawan, ang ating buhay, dahil si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. And may I request the family, mga anak, then sunod po na lahat, to light the candle. Habang sinisindihan po natin, si Jesus ay ilaw ng buhay ng bawat isa sa atin. Si Jesus ay nagpapakilala bilang ang ilaw ng sanlibutan na nagbibigay liwanag at gabay sa mga nasa kadiliman. Tulad ni Mother, noon ay nasa kadiliman, ngunit sa kanyang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus na bilang ilaw ng kanyang buhay, ay nagkaroon ng liwanag sa kanya ang pagiging anak ng Diyos o Kristiyano. Dahil kanyang tinanggap ang ating Panginoong Hesus, ang sino mang sumusunod sa ating Panginoon ay hindi na po lalakad sa kadiliman o kasalanan, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay na nagbibigay ng pag-asa at direksyon sa buhay. Ang higit sa lahat, ang kagalingan ng buhay. Dahil ang ilaw ng buhay na binibigay ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang tungkol sa pisikal na liwanag, kundi pati na rin ang spiritual na liwanag na nagbibigay kabuluhan at layunin sa buhay.